Nagiging impyerno sa pananalapi ang Cuba. Matapos masuspinde sa isla ang mga transaksyon gamit ang Visa at Mastercard, nagdesisyon ang milya na umalis sa 15. Ang mga hotel at iba pang dayuhang kumpanya ay nagsimulang lumayo sa sistemang panturismo na konektado sa militar na konglomerado na Geisa. Ngayong Huwebes, ika-4 ng Hunyo 2026, nagising ang Havana na napapaligiran ng 3 dagok ng sabay-sabay. Mas Counting Card, Mas Counting Internacional na hotel at Mas Counting Tiwala para sa mga patuloy pang naglalagay ng pera sa rehimeng Kubano. Hindi lang turista na sumusubok magbayad ng matutuluyan o pagkain ang apektado. Nasa kaba ng gobyerno sa pagpasok ng dayuhang salapi, sa mga bakanteng hotel, sa mga brownout, sa mga lansangang may protesta, at sa presyon ng Washington sa ekonomikong sistema na kontrolado ng mga militar ng Cuba. Ano ang nawala sa rehimeng ito ngayon? Bakit umaalis ang mga kumpanya? Paano haharapin ng Cuba ang dagok na ito? Ikuwento ko lahat sa'yo. Kung gusto mo ng diretsong nilalaman, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Ipinahayag ng Bangko Sentral ng Cuba na ang mga transaksyon gamit ang Visa at Mastercard ng mga card ay ititigil simula Hunyo 6. Ang ibinigay na dahilan ay simple. Ang dayuhang bangko na nagpoproseso ng mga transaksyong ito ay nagpasya ng tapusin ang ugnayan nila sa Fincimex SA, isang kumpanyang pinansya na konektado sa sistemang pampamahalaan ng Cuba at kaugnay ng GESA. Sa praktika, inalis nito ang isa sa mga pangunahing daluyan ng internasyonal na pagbabayad sa isla. Dumarating ang turista at sinusubukang gamitin ang card na kilala sa buong mundo. Ngunit hindi na gumagana ang sistema. Ito ang puntong masakit sa Havana. Hindi lang ito tungkol sa isang pribadong kumpanya. Binabago nito ang patakaran sa kalakalan. Ang tinatamaan dito ay ang daluyan kung saan pumapasok ang pera mula sa hotel, restaurant, tindahan, serbisyong panturismo at paggastos ng mga dayuhang bisita. Sa loob ng maraming taon, ipinagbili ng rehimen ang imahe na may natitira pang kaunting normalidad sa ekonomiya sa likod ng mga resort, internasyonal na card at mga banyagang tatak. Ngayon, unti-unti nang nawawala ang balat kayo na yon. Maaaring gustuhin ng bisita na gumastos, pero ang istruktura na nagpapalit ng gastusin na yon sa dayuhang pera para sa sistemang Cuban ay humihina na. Nangyari ang desisyon matapos pirmahan ni Donald Trump noong Mayo 1 ang executive order na nagpapalawak ng parusa sa ekonomiya ng Cuba, kabilang ang pananalapi, enerhiya, seguridad, depensa, pagmimina at mga estrukturang konektado sa gobyerno. Tinutuan na ng Washington hindi lang ang mga opisyal ng Cuban, kundi pati mga kumpanyang dayuhan at institusyon na patuloy sumusuporta sa sensitibong negosyo ng rehimen. Ang tagdang panahon ng pagtatapos na iniutos para sa ilang operasyon na may kinalaman sa GESA ay magtatapos sa 5 ng Hunyo. Diyan nagiging totoo ang presyon, hindi lang salita, kundi pumapasok na sa kontrata, bangko, hotel at mismong pera. GAESA ang pangalan na lumilitaw sa gitna ng krisis na ito. Ang conglomerate na pinamumunuan ng mga militar ng Cuba ay konektado sa mga hotel, turismo, pananalapi, lohistika at mga estratehikong negosyo sa isla. Ayon sa White House, ang sistemang ito ay naglalagay ng yaman na para sana sa Cubans sa kamay ng elite ng rehimen. Inanunsyo ng milya na agad nitong ititigil ang pamamahala, pagbebenta at pagbibigay ng mga serbisyo ng kanilang tatak sa 15 hotel sa Cuba. Nasa isla na ang kumpanya niya Espanyol mula dekada 90 at isa ito sa pinakamalaking dayuhang operator ng turismo sa Cuba. Ang pag-alis ay dahil sa lalong humihirap na kondisyong geopolitikal, legal at pang-ekonomiya. Sa simpleng salita, naging masyadong mapanganib ang operasyon, masyadong maliit ang kita at masyadong lantad sa mga parusa ng Amerika. Hindi nag-iisa ang pag-alis ng milya. Umatras din ang Iberostar mula sa 12 hotel na konektado sa mga estrukturang napatawan ng parusa. Sumunod din ang Blue Diamond Resorts ng Canada sa pag-alis, kaya naiwan ng mga ari-arian sa presyon. Nagbawas o nagsuspinde rin ng operasyon ang mga kumpanya ng pagpapadala at airline na konektado sa isla, na nagpapakitang hindi na di-isa ang Cuba sa krisis. Sa network ng mga hotel, humaharap ang rehimen sa pag-alis ng mga kumpanya. Matagal nang ginamit ang turismo bilang pang-ekonomiyang palabas ng rehimen. Habang may kakulangan, naging simbolo ng katatagan ang mga internasyonal na hotel. Pero ang harapang ito ay umaasa sa gasolina, kuryente, mga biyahe, mga card, mga supplier, mga bangko at mga dayuhang tatak.
Kapag nawala ang mga haliging ito, hindi agad bumabagsak ang kastilyo, pero unti-unti na itong nabubulok. Ipinakita na ng datos ng turismo ang problema bago dumating ang bagong pagsubok. Tumanggap lang ang Cuba ng mas mababa sa 300,000 na dayuhang bisita sa unang 3 buwan ng 2026, bumaba ng 48% kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Matagal nang kumukonti ang turista sa isla dahil sa brownout, kakulangan ng gasolina, hindi tiyak na operasyon, at takot na maipit sa biyahe na kulang sa pasilidad. Dahil umaalis ang mga internasyonal na hotel at hindi gumagana ang mga card, binabalaan ng mga turistang papunta sa Cuba. Siyempre, nagiging mas mahirap, mas mahal, at mas hindi matatag ang isla. Pinupuno ng mga brownout ang sitwasyon. Noong Mayo, sumiklab ang mga protesta sa Havana. Matapos mawalan ng kuryente ng matagal, nagprotesta ang mga residente gamit ang kawali, hinaharangan ng kalsada at humihingi ng kuryente. May mga ulat na may mga lugar na umabot ng mahigit 40 oras na walang kuryente. Sinubukan na rehimeng kontrolin ang tensyon. Ngunit ipinapakita ng protesta ng mga Kubano sa kabisera na lantad na sa kalsada ang krisis. Mabigajing ang kakulangan sa gasolina. Aminado mismo ang gobyerno ng Cuba na nasa critical na antas ng sitwasyon ng diesel at langis na panggatong. Kapag walang gasolina, kulang ang transportasyon. Kapag walang transportasyon, kulang ang supply. Kapag walang supply, humihinto ang turismo, humihina ang kalakalan, at ang araw-araw na pamumuhay ay nagiging pagsubok ng katatagan. Hindi lang malalaking hotel ang may ganitong problema. Umabot ito sa mga driver, empleyado, maliliit na negosyo, at mga manggagawang umaasa sa daloy ng turismo para mabuhay. Karaniwang sinusubukan ng kaliwa na gawing simpleng kwentong laban sa Washington ang krisis na ito. Pero ang tanong sa Havana, bakit ang isang isla na puno ng hotel, dalampasigan, manggagawa at potensyal sa turismo ay labis na umaasa sa isang saradong militar na konglomerado para umikot ang pera? Bakit sa mga estrukturang konektado sa kapangyarihan dumadaan ang dayuhang salapi at hindi sa isang malaya, bukas at transparent na ekonomiya? Bakit nasa dilim ang mga tao habang ipinagtatanggol ng rehimen ang sistemang kumokontrol sa hotel, bangko at lohistika? Pinunchirya ni Trump ang pinakamahinaang bahagi ng rehimen. Ang estratehiya ay ipasa ang gastos ng pakikipagnegosyo sa GAESA sa mga dayuhang kumpanya, bangko, operator ng turismo at kasosyo sa negosyo. Kailangan na yung pumili ng bawat kumpanya, manatili sa sistemang Cuban o protektahan ng akses sa pamilihang pinansyal ng Amerika. Para sa malalaking internasyonal na grupo, automatiko ang pagpili. Mas mahalaga ang Estados Unidos kaysa Havana. Simbolo ang melya, dekada na kasi ito sa isla. Kapag ang isang kumpanyang may ganitong kasaysayan ay nagpasya na umalis sa 15 hotel. Mabilis na nakakarating ang mensahe sa mga supplier sa merkado, napapansin ng ahensya ng turismo, napapansin ng bangko, napapansin ng kumpanyang panghimpapawid, napapansin ng dayuhang operator, napapansin. Hindi na tanong kung nag-aalok pa ba ng beach at hotel ang Cuba. Ang tanong ngayon ay, kung sulit pa bang itali ang sarili sa isang sistemang pinatawan ng sanksyon, hindi matatag at walang garantisadong supply ng enerhiya. Kung hindi kayang iproseso ng isla ang mga kinikilalang internasyonal na card, napipilit ang umasa ang turismo sa cash at sa mga informal na paraan at mas mataas ang panganib sa mga bisita. Hindi ito nakakaakit ng mga bisita, kundi nakakatakot pa nga. Matagal nang ibinenta ng Cuba sa mundo ang turismo, romantikong revolusyon at pampulitikang paglaban. Ngunit nagbago na ang kanilang imahe ngayon. Mga hotel na hindi na bukas, suspendidong card, matagal na brownout, mga kalyeng puno ng galit at dayuhang kumpanyang umaalis. Ang mga turistang darating matapos ang Hunyo, 6 ay makakakita ng mas saradong isla. Makakakita ng mas maluwag na merkado ang dayuhang operator at mas kaunti ang tsansa ng rehimen na itago ang krisis sa likod ng turismo. At ang mga mamamayang Cuban ay patuloy na makikita sa aktwal ang pagkakaiba ng isang bukas na ekonomiya at isang makinaryang estadong kumokontrol sa lahat hanggang sa magsimulang pumalpak ang lahat. Ako si Milson Alves, internacionalista, at layunin kung bigyan ka ng tamang impormasyon araw-araw. May mga news link sa video description. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at basahin ang mga komento para maging aktibo sa komunidad. Milson Alves.